Malamang na marami po tayong viewers dito na katulad ko na ilang dekada nang nagsasasakyan, na marami nang na-witness or sinubukan na mga car accessories, upgrades or modifications na usong-uso noon. Matagal mong pinag-ipunan para ma-install pero kalaunan ay nalaos din. Katulad na lang po noong 1990s na nagsisimula pa lang mauso ang mga SUV katulad ng Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol o kaya naman Isuzu Bighorn. Lahat po yan ay mga mamahaling sasakyan noon at mga yayamanin lang ang nakaka-afford niyan. Tapos lahat din po yan, ang style niyan ay yung reserba na gulong ay doon nakakabit sa may pintuan sa likod. Kuminsan nilalagyan nila yan ng kadena na may padlock or kuminsan naman ay binibilhan ng cover na meron ding lock kasi para maiwasang manakaw. Pagdating po ng year 2000, unti-unti naman sumisikat itong mga AUV katulad ng Mitsubishi Adventure, Toyota Revo, at saka itong Isuzu Crosswind na medyo nahahawig doon sa mga SUV. Pero malaki po ang kamurahan nito. Kaya kung hindi nyo afford na bumili ng SUV, malamang ay dito kayo mauwi sa mga AUV. Ang mga AUV naman po na ito, yung reserbang gulong nila ay nakalagay sa ilalim. Kuminsan doon sa may bandang likuran, kuminsan naman ay doon sa may tagiliran. At dahil medyo nahahawig ito sa SUV, may mga AUV owners po noon na sadyang nagpapagawa or nagpapafabricate ng mga stainless na tubo na gagawing carrier nung reserbang gulong at doon na rin nila iminamount sa may likuran, sa may pintuan. Para nga naman mahawig sa SUV. Actually, sumobra ang uso nito noon. Katagalan, itong mismong mga manufacturer ng AUV ay naglabas na ng mga modelo na yung reserbang gulong ay meron na talagang lagayan doon sa likod. Katulad ng sa Mitsubishi Adventure Super Sport at saka sa Isuzu Crosswind XUV. Pero ngayon mapapansin nyo, dumadalang na po yung mga nagpapa-customize ng ganyan. Kasi nung lumaon, itong mga SUV, na iba na rin yung design pagdating dun sa kalalagyan ng reserbang gulong. Hindi na rin po siya naka-expose. Pansinin nyo yung sa mga Mitsubishi Montero ngayon or sa Toyota Fortuner o kaya naman sa Isuzu MU-X, ang mga reserbang gulong po niyan ay hindi na rin natin makikita doon sa may likurang pinto. Kaya dahil dyan, konti na lang din yung nagpapafabricate ng ganitong mga lagayan ng reserba sa may likuran ng sasakyan. Uso-uso po ngayon yung pag-upgrade ng LED headlight bulb. Bukod kasi sa mas maliwanag ito, ay hindi rin to masyadong umiinit na katulad ng mga halogen bulb na ginagamit noon. Mas maganda rin ang ilaw na inilalabas ng LED kasi kulay puti compared sa halogen na madilaw-dilaw. Pero alam nyo ba guys, noon ay ina-upgrade din po namin yung halogen bulb. Hindi nga lang po LED yung pinapalit namin kasi hindi pa yan nauuso noon or hindi pa yan naiimbento noon. Ang ginagawa pong upgrade namin dyan noon ay nilalagyan ng condom. What? Pero hindi po yung condom na nabibili sa mga drugstores or convenience store. Yung headlight condom po na ito ay yari din po sa glass. At karaniwan ay kulay dilaw na ibabalot nyo po doon sa mismong halogen bulb. Para yung madilaw-dilaw na ilaw ng halogen ay lalong mas maging dilaw. Na sabi nila noon ay mas maliwanag. Pero honestly, sinubukan ko po yan. Naging madilaw nga po yung ilaw pero hindi po ako mas naliliwanagan. Actually, mas malabo siya sa paningin ko. Kaya lang dahil uso po yan noon ay nakiuso din ako. Sa mga modern cars po ngayon ay usong-uso yung pabonggahan at saka pa-high-tech ng mga infotainment na napakaraming features na para bang tablet na touchscreen din. Pero noon yan ay hindi pa na-imbento kaya masaya na kami noon sa car stereo namin na merong cassette player. At noon kapag ikaw ay music lover, panigurado na mapupuno ng cassette tape yung glove compartment mo. Minsan nga, nagbabaon pa kami ng extra bag at doon namin nilalagay yung iba pa naming mga cassette tape para kung long drive ay marami kaming mapapatugtog. Pero pagka gusto mong i-upgrade dyan, ay pwede kang bumili ng Discman.
Seiya. It's a Sony. Imamount mo yan sa tinatawag na gooseneck. At para naman mapalabas mo yung tunog mula doon sa Discman papunta doon sa car stereo, gagamitan mo yan ng CD to tape adapter. Mas quality talaga yung tunog kapag CD na ang ginagamit mo kaysa sa cassette tape. Ang problema nga lang po sa Discman, isang CD lang din ang pwede mong ibala. Kaya magbabaon ka pa rin ng maraming CD. So later on, ang nauso naman po ay yung tinatawag na disc changer na po pwede mong balahan ng maraming CD. Tapos ito pong disc changer ay nakamount sa may likurang part ng sasakyan. Sa mga kotse, nakamount po yan doon sa may trunk. Naalala ko naman po yung Nissan Terrano namin noon, yung disc changer ay nahandun sa may likurang part din ng sasakyan at pwede po itong maglaman ng hanggang 10 CD. At kapag ganyan ang setup ng audio mo sa sasakyan ay cool na cool ka noon. Mas nakakaangat ka kaysa doon sa mga nakakaset player lang. Pero ngayon, low-tech na yan kung ikukumpara sa mga high-tech na infotainment ng modern cars. Kung ang mga modern cars ngayon ay standard na ang naka-power steering, naka-power windows, at power side mirrors, noon po magsimula akong magsasakyan ay makakabili kayo ng pinaka-basic na model. Wala lahat power. Ultimo yung steering ay pagpapawisan ka, kaya ang tawag doon ay power steering. Tapos pag nagka-budget ka, tsaka mo pa lang yan ipapa-upgrade isa-isa para maging all-power din yung sasakyan mo. Pero alam nyo guys, noon, yung mga high-end na sasakyan ay mayroon pang tinatawag na power antenna. Na kapag binuksan nyo po yung radyo, kusa pong tumataas yung power antenna. Pagkatapos, pag in-off nyo yung radyo, kusa rin po yan bumababa. So yung ibang mga sasakyan na walang ganyang power antenna, ang nakakabit lang po ay yung antena na hihilahin mo kung gusto mong makasagap ng mas magandang signal. Tapos pagka hindi mo nagagamitin ay susuksok mo ulit papaloob. Kaya may mga nag-upgrade din po noon na nagpapa-install niyang power antenna para hindi na sila mahihirapang hilahin yung antena na analog. Pero sa ngayon po, pansin ko lang wala na akong nakikitang mga lumalabas na bagong sasakyan na naka-power antenna. Mas nauso na ngayon yung tinatawag na shark fin. Ang mga modern car owners po ngayon, panigurado ay mayroong cellphone para makokontak mo pa rin yung mga gusto mong makausap kahit nasa loob ka ng kotse. Tapos para hindi ka masita ng mga pulis or MMDA dahil bawal po mag-cellphone habang nagdadrive, pwede nyo po yung i-connect doon sa car audio para yung usapan nyo ng kausap mo ay doon lumalabas sa speaker ng kotse. Pero noong 80s, kung kailan una ako nakakita ng cellphone, ay mahirap po talagang gamitin yan habang nagdadrive ka kasi malaki. Actually, mas malaki pa po siya doon sa panggadgad ng yelo. Tapos, napakamahal po ng tawag noon per minute. And then, mahal din po mismo yung cellphone. Kaya ang nakaka-afford lang po niyan ay yung mga yayamanin na businessman. Ngayon kami naman po mga kabataan noon na gusto namin ay magkakakontakan pa rin kami. Wala naman kaming pambili ng cellphone. Meron naman po kaming alternative dyan at yan po ay yung CB radio. Kaya nauso po sa mga sasakyan namin noon na mag-set up niyan. Tapos para masagap mo kahit na yung mga medyo malalayo mong kaibigan na may radyo din, kailangan mong lagyan niya ng malalakas na antena. Nakadalasan ay doon nakamount sa trunk ng kotse. Napakamamahal po nitong mga antena na ito. Kaya every time na bababa kami ng kotse ay tinatanggal namin yan at ipinapasok doon sa loob para hindi manakaw. Ang isang hassle nga lang po kapag ikaw ay may radyo noon, kailangan na iparehistro yan sa NTC or National Telecommunications Commission. Dahil kung wala po yung rehistro, ay pwedeng kumpiskahin niya ng otoridad. Kung noon ay cool na cool kapag meron kang radyo na ganyan, ngayon ay wala na po ako nakikita niyan. Siguro sa mga pulis, bombero o kaya naman sa ambulansya. So, sino sa inyo ang nakarelate dito sa mga sinasabi kong car accessories or modifications na nauso noon? Kung nakaka-relate kayo, malamang ay magkakabatch tayo. Kung meron pa po kayong mga naiisip dyan na car accessories or modifications noon na nauso, tapos laos na ngayon, ay po pwede nyong i-comment dyan sa baba para mas humaba ang kwentuhan natin. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share para mas lalong lumago itong channel natin. Mag-unboxing tayo nitong dumating na YouTube Silver Play button. Kasi sabi ng YouTube, gumawa daw kami ng unboxing video.
Kaya pagbibigyan na po natin sila, total sila naman yung nagpapasahod sa akin. Maganda po yung box niya, makapal. Tapos may mga nakalagay na sticker from UPS. Bali, nung makuha po natin yung 100,000 subscribers, ay inabot ng 2 weeks bago nila ipadala ito. Wala po itong bayad. So, bubuksan na po natin. Yan po nasa loob. Meron siyang foam para maprotektahan. Tapos merong card na nakalagay, "Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. If your award was damaged during shipping or if you have any questions, please contact us at youtubecreator@societyawards.com." Tapos mayroon po siyang parang note. Nakalagay po dito, "Do you remember your first subscriber, your 100, or your 1,000 subscriber? Chances are you do, and we know that you'll definitely remember your 100,000 subscriber. Your fans may have found you while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, your audience stayed and their numbers increased because of you and the community you've built. We're proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations! Yours sincerely, Neil Mohan, YouTube CEO." So, ngayon ko lang nakilala kung sino yung nagpapasweldo sa akin. Yung pala si Neil Mohan. Yan, ito na. This is it. Yan, ito. Nakabalot po siya sa plastic. And then, medyo mabigat siya. Maganda pagkakagawa. Meron pa siyang desiccant pang-absorb ng moisture. Parang salamin po yan dito niya. Tapos ito, parang aluminum. Tapos meron siyang sabitan sa likod. So sa inyo lahat na mga sumabaybay dito sa channel natin na Dami Mong Alam, hindi ko natatandaan yung kung sino yung pang 100 or pang 1,000. Pero hanggat makakaya ko po ay binabasa ko lahat ng comments nyo. Hindi na nga lang po kaya talaga ng powers ko kasi napakarami na. So yung mga kaya ko lang pong mabigyan ng comment ay yun na lang po kasi kung kukomentan ko po lahat ay hindi na po tayo makakagawa ng content. So maraming salamat po sa inyong lahat. So muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!